Tapos kinasanti. Yung barangay. Lagpas ng eskwelahan. Pagdating namin doon, dito na sabi naman, kami ko kunin ako. So sige, nakita ako sa kalsada. Silang dalawa ni Ansel mo, buwaba. Bundok eh, ganun buwaba. Ngayon, nakita ako nung kapitan ng barangay, dumaan siya doon. Bakit? Anong hinihintay niyo? Nawalan yung kwan, nawalan ng truto yung sasakyan. Pinabibili ko yung dalawang kasama ko, sabi ko. Nagkwento kami mga 2 minutes. O sige, basta huwag ka lang lumayo dyan sa sasakyan mo. Kasi kagabi, sabi niya, may nawalang water pump dito, sabi niya. Para hindi kayo paghinalaan. Diyan lang. Hintay mo yung mga kasama mo, sabi niya. Sa isip, huwag kayo lumaba. Sabi ko, dahil lang siya inungaling ako doon sa kapitan eh. Sabi ko, wala kasama, bumibili lang sila ng gasolina. Tapos, hindi nga sila lumabas. Umalis na yung kapitan. So, maya, sila na naman lumabas. Ano na, tinanong ko si Ansel mo, anong nangyari? Nagtaka rin si Ansel mo. Sabi niya, bakit yun? May butas, may kinuha siya ma. Sabi niya, may butas, pinapayan lang yung ganun. Bakit lumalaki yung butas? Sabi niya. So, hindi ko, ano nangyari? Hindi ko alam, sabi niya, kung anong ginawa. So, yun ang nakapagkakaya siya. Isa rin testigo yun. Testigo, sabi ko sa kanya, alika. Pinaypayan lang. Kiluwakin lang mo. Meron lang tayo kukunin dyan. Tapos pinaypayan ko. Pagpaypay ko, bumubutas yan, lumaki ng lumaki, lumaki ng lumaki. Tapos, lumaki yan, sabi na bulat siya. Tapon na natin. Pagtabon, uwi na tayo. May tao, may kausap. Si Tatay Pepe. Ngayon, ang tinanong niya sa kanya, ano sabi niya? May kausap kayo, sabi niya. Oo, may kausap kayo. Yung barangay captain, sabi ko. Nabuti, hindi kayo dumating. Dahil sinungaling ako. Kasi kapangyarihan lang naman yung ginawa doon sa ilalim. Walang kinabulan na. Tapos ngayon, ay tungkol sa damit natin. Tungkol sa damit.